NBI target nang iparesto ang DDS fake news peddlers sa HIV claim kay PBBM. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang panayam sa media kahapon na may mga personalidad ng tinututukan kaugnay sa pagpapakalat ng maling balita na may HIV o AIDS si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Matibag, nakapaghain na ng mga kaso laban sa ilang individual, ngunit wala pa umanong inilalabas na warrant of arrest ang korte sa ngayon. Well, wala pa pong na-issue ibang warrant. May iba pa po kaming pinailan pero wala pa lumalabas na warrant. Doon naman po sa mga ibang nagpapakalat, meron po kaming ilang personalidad din na pinadala na po ng Sabina para imbestigahan po namin. Ang akin lang nga po may papayo, sana maging maingat po tayo sa ating mga ikinakalat sa social media at sana naman po walang mas malalim na hangarin na sirain at sirahan po ang ating gobyerno at ang ating pong Pangulo. Ipinaliwanag din niya na may mga nagkakalat ng maling impormasyon na may HIV ang Pangulo at gumagamit pa umano ang mga ito ng mga AI-generated na larawan upang magmukhang malubha ang kalagayan nito. Yung pong sinasabihan yung may ilang personalidad na rin po kayong pinadalhan ng notice ay ito po'y may kinalaman pa rin doon sa pagpapakalat sa maling estado po ng kalusugan ni PBBM? Tama po yan. Meron po nagkakalat na may HIV, saka yung mga picture po na nila pong ginagawa ng AI, nakala mo ay talagang malubang-malubha yung sakit. Yan po lahat iniimbestigahan po ng National Bureau of Investigation. Aniya, ang lahat ng ito ay kasalukuyang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Dagdag pa niya, patuloy pa ang investigasyon kaya hindi pa maaaring pangalanan ang mga sangkot. Gayunman, may ilang personalidad na umanong lumilitaw batay sa mga subpuena na ipinadala ng ahensya. Ilang personalidad pa po ito, Director? Sino-sino ho ito? Pwede bang bigyan nyo kami ng ilan pang pangalan? Ay pagkatapos po ng investigasyon at amin na pong na-file, yun po yung time to divulge kung sino po yung mga yon. Pero sa ngayon po, may mga lumalabas na personalidad, yan po ay kung nababatay po sa sampinang pinadala namin. Ano po? Hayaan niyo po at pagka pari na po namin official na ipahayag, ibibigay po namin yung pahayag po. Samantala, isa sa mga nakita natin online na nagpapakalat ng naturang fake news ay ang DDS content creator na kilala bilang Dr. Toto Kosing. Sa isang episode sa kanyang YouTube channel na pinamagatang May HIV/AIDS si BBM, Supreme Court inutos hair follicle test. Iginiit ang umano'y kondisyon ng Pangulo. Yung kwento na ni Dean Case, isang abogado na nagtatrabaho sa California, nang inanunsyo niya na may HIV o AIDS si BBM. At siya mismo nagsabi sapagkat sigurado si dahil nagka-test pala yung kasex ni BBM sa California ay may HIV pala. So kung may HIV siya, malamang may HIV na rin si BBM. Kaya maliban po sa dalawang petition na sinampa po laban kay BBM na hinihingi na mandatory mag-report sila kung may sakit na si BBM muna, ay madagdagan ito. Pag ganito, baka masasampa rin ako ng mandamos na magpa-HIV test naman siya. Subalit malinaw na fake news ang nasabing claim, lalo na ang aligasyon na nag-utos ang Korte Suprema ng hair follicle test laban sa presidente. Nauna na itong na-fact check ng Rappler at pinabulaanan bilang walang basehan. Iniugnay rin ang pagkalat ng naturang disinformation sa paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng grupong United People's Initiative na iniuugnay sa mga operasyon ng online propaganda o tinatawag na PSYOPs.